Hi, for learners. Today, we will be discussing the 8 stages of psychosocial development by Erik Erickson's theory. But first, I have a picture here. Who is Erik Erickson? So, Erik Erickson, ang tunay niya pong pangalan ay Erikson Hamburger o Erikson Salomonsen. He was born on June 15, 1902 and died on May 12, 1992. Si Erik Erickson, best known on his famous theory about the psychosocial development and the concept of identity crisis. His theories mark an important shift in thinking that instead of focusing simply on early childhood events, he looks how psychosocial theory looks at social influences contribute to the personalities of the person to his entire lifespan. So, the common story was that kasi before pa man ipinanganak si Erik Erickson, is naghiwalay na ang kanyang nanay at tatay. So, nung nalaman niya yun, doon na siya nagkaroon ng ang self-confusion or tinanong niya na sarili niya na who really he was and how he fit into his community. So, ginamit niya yung early experiences na yun to form the identity. So, therefore, nagkaroon siya ng first stages. So, ang unang stage niya po, yun ang tinatawag natin na infancy. So, this one, infancy, ito po yung nagsisimula from 0 mula pagkapanganak hanggang 18 months old. So kumbaga sa stage lang na ito, kailangan lang sagutin ang mapagkakatiwalaan ko ba ang mundo? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Ngayon, nakabase ang pagkakaroon ng, ang magiging basic conflict daw po dito is the trust versus mistrust. So, masasagot lang yung tanong na mapagkakatiwalaan ko bang mundo o hindi. Depende yon sa pag-aalaga, sa pagbibigay ng basic needs ng isang infant. For example, umiiyak ang bata, gustong dumedik, gustong magpahele, gusto ng laro. So, kung nabibigay yun ng isang caregiver, gusto ng unang isang magulang, so nagkakaroon ng trust ng isang bata. Pero kung inconsistent or talagang hindi binibigay ang pangangailangan ng isang infant, doon na po magkakaroon ng mistrust. So, ang maganda dito is kailangan may develop ng bata yung kanyang trust sa isang nanay because nagkakaroon po yan ng basic strength na kung saan ay tinatawag po na hope. Next stage po natin is ang early childhood na kung saan ito po ay nag-start sa 2 to 3 years old. So, ang sinasabi po dito, ang magiging basic conflict is ang autonomy versus shame and doubt ng isang bata. Dahil sa stage na to, dito na mag-start yung mga bata i-self-express ang kanilang kakayahan. So, meron ng tanong na, can I do things on my own? Because they assert their self-expression. They begin to dress on their own, they feed themselves, and as well as they are making their own choices na. Just like for an example, ang isang bata, gusto niya kumain niyang mag-isa. Ayaw niya nang magpasubo sa kanyang magulang. So, kapag isang bata ay in-encourage mo na i-assert or magkaroon ng autonomy sa kanyang sarili, so nagkakaroon na po siya doon ng will. Kumaga, nai-encourage siya na gawin yung bagay na gusto niyang gawin dahil sinusuportahan siya ng kanyang parents. And ngayon naman, kapag pinapagalitan, syempre basically, kapag ang isang bata is gustong kumain ng sarili niya, basically makalat yan. So kapag pinagalitan siya ng nanay, hindi siya pinapayagan na gawin yung na gusto niya. So, doon po siya magkakaroon ng shame and doubt na sinasabi ni Erik Erickson. So, kapag ganon, ang sabi nga, if a toddler is successful at this stage, they will equipped with a sense of will, confidence, autonomy to navigate on their own. On the contrary, if parents are too controlling or do not allow them the chance to explore the world on their own, they may not fully develop self-esteem. Kapag na-develop nila yon yung shame and doubt, so matatakot sila na lumabas sa kanilang shell. So matatakot na silang i-explore o gawin yung mga bagay na gusto nila. So, ang pangatlong stage po natin, yun po ang tinatawag na preschool age from 3 to 5 years old. So, I have here the picture.
So, sabi po dito, at this point, children begin to assert their power and control over the world through directing play and with others and social interaction. So, paano nga ba nagkakaroon ng initiative ang isang bata or ang bata nga sa stage na ito? Just like for example, nag-initiate ang isang bata or magiging initiative siya kapag um, um, they choose their roles for themselves or other within the game. Dito na nag-start yung mga larong nanay-nanayan, tatay-tatayan, at doktor-doktoran. So, paano na naman ang nangyayari yung guilt? Just like, for example, nag-initiate sila ng play, yung mga roles na gusto nilang gampanan, ay kapag hindi sinusuportahan or pinapagalitan na hindi mo yung pwedeng dapat gawin. So, kumbaga, doon na nadidevelop yung guilt nila na bakit sila pinipigilan sa bagay na gusto lang naman nilang gawin or i-try. So, ang pang-apat po nating na stage, ito pong tinatawag na school age. Nagsisimula from 6 to 11 years old. Ang basic conflict po sa theory na ito ay ang tinatawag natin na industry versus inferiority. So, this one, repicture. Yung bata, pinapagalitan, merong isang masaya about sa report card niya, at ito naman ay kumbaga problemado or parang hindi na siya motivated na mag-aral. So sa stage po na ito, importante na po dito ang academic success ng isang bata. Dahil po nakaka-influence na po dito ang teachers, ang mga kaklase at ang kanyang pamilya. So depende po sa magiging outcome. So since na minimeasure yung competence ng isang bata dito, just like for example, ang isang bata kapag hindi magaling sa math, tapos papagalitan pa, magkakaroon pa ng negative feedback from teachers, mararamdaman niya yung inferiority. Pero ang bata kapag well motivated and encouraged, magkakaroon siya ng tinatawag na industry, mas magkakaroon ng hardworking. Gaya sa akin dati nung elementary ako, kumbaga na-resolve ko yung basic conflict na ito dahil yung father ko, once I had the perfect quizzes, binibili niya ito. So in that case, nagkakaroon ako, mas nagiging hardworking ako at mas namomotivate ako para mas pag-igihan ko pa ang aking pag-aaral. So, ang stage 5 po, yun po ang tinatawag na adolescence, na kung saan po ay, this is the period from the ages of 12 to 18 years old. And it is characterized with the questions of, who am I? And who do I want to be? So sa stage na ito, dito na hinahanap ng teenager o ng mga adolescent. Ang sabi po dito, the central crisis during adolescence revolves around the problem that teenagers commonly experience in understanding who really they are and how they fit into their social and cultural world. So let me give you an example of identity. So it is a teenager who has adopted the identity of a gardener after exploring gardening interest. And an example of role confusion is a teenager who has not committed to any particular identity and feels confused about their place in society. So, sabi ko nga, na-adapt niya yung pagkakaroon niya ng identity na gusto niya palang maging gardener kasi in-explore niya yung kanyang gardening interest. So, once in-explore ng isang tao, nalalaman niya kung anong identity niya. Samantalang, magkakaroon ka ng role of confusion kapag pinipigilan ka, especially ng parents mo, na i-explore kung ano at hanapin kung ano nga ba ang gusto mo at kung ano nga ba talaga ang lugar mo sa society. So, mahalaga na you explore the things that you want in order for you to know your identity and you will know how you will fit in this social and cultural world. So, ayan mga cheerful learners, nasa stage 6 na po tayo na kung saan yun po ang tinatawag ni Erikson na young adulthood.
ito ay nagsisimula from 19 to 40 years old. So, I am 25 years old and basically, nandito ako sa stage na to and I really experiencing this conflict, the intimacy versus isolation. I remember na, no first year college ako, so dapat, kumbaga, no first year college ako, to second year college. So, ang subject ko from first year, first semester ko is 7. So, supposed to be first year, kaya dapat first year lahat. So, yung isang subject ko is from first year, at yung tatlo is sa fourth year, and yung tatlo is sa third year. Nag-advance kasi ako dahil nga shifter, and napakredit ko yung mga subjects ko na kung saan nahihirapan ako. I feel isolated kasi hindi yung kumbaga yung iba masaya na nakikipagkwentuhan dahil syempre kilala nila yung isa't isa. So ako, dahil natatakot ako na makipag-communicate or makipag-socialize sa kanila, and in that way, not doon ko na feel na I feel isolated. Ang sabi kasi, social isolation kasi can be extremely detrimental. So during this time, because in isolating, you are not practicing how to interact with others or learning social values. So, yun na nga, dahil hindi ko pinapractice na makipag-socialize sa mga kaklase ko, and after ko sa klase, umuwi na ako agad, and sa mga boardmates ko, hindi ko rin kinakausap. So, I really feel isolated and I feel sad sa stage na yon, to the point na parang parang natatakot ako makipag-socialize, parang hindi nila ako papansinin. So, masaya naman ako dahil na-overcome ko naman po yung conflict na yun, which is I consider that I am having an outcome of love because I am happy with my partner, and we're really friends. So talagang kapag nagkakaroon ka ng intimate relationship, hindi lang sa partner kundi sa pamilya, sa mga kaibigan, doon mo nabibuild yung pagmamahal. Kumbaga doon na ready ka na makipag-commit sa isang bagay that is very long lasting. Hindi na siya katulad sa adolescence, sa mga infatuation lang yung na-love na yon. So, dito sa stage na to, so where you are really looking forward to the love and you are ready to share yourself to the people or to your partner. So, yun po ang sa stage 6 natin, which is the intimacy and versus outcome, and the intimacy versus isolation, and the basic strength na makukuha mo dito is yung love na sinasabi. So, stage 7 na po tayo. Ito po yung tinatawag natin na middle adulthood from 40 to 65 years old. So, basically, yung mga nakakaranas experience na to is karamihan mga magulang na. So, they are more productive. They are more productive when it comes to their life. When it comes to their work, when it comes to their being a mother, being a parents then as well. So, ang sabi po dito sa stage 7, meron po ditong basic conflict na kung saan tinatawag na generativity and stagnation. Ano nga ba ang generativity? Ito yung individuals na kung saan is who are helping the next generation, na kung gusto nilang maging doctor, gusto nilang maging nurse, maging mentors, and etc. are leading by example so that they are contributing to society. So meaning to say, sa edad na po ito, so kumbaga ginagawa na nila yung pwede nilang gawin para makatulong into society, and also by leading the next generation, kumbaga ginagabayan nila yung kabataan kung anong gusto nilang marating sa buhay. So something like that. Well, the stagnation naman, so yung conflict na po ito is sinasabing happens when adults feel that they can't make a difference or help people in society and afraid to contribute to the next generation. Kung halimbawa yung isang nanay ayaw niyang tulungan yung generation kasi natatakot siya na baka hindi niya magawa yung bagay na yun. So yung nangyayari doon, nagiging stagnant ka. Hindi ka nagko-contribute into your society. So, ang mangyayari, kumbaga, hindi ka na nag-i-improve. You are stagnant person. So, dito, picture, ang sabi dito,
when you feel the middle crisis coming with a lack of purpose. So kailangan alam na natin yung purpose natin sa at this stage, because kumbaga we are productive this time. So kailangan nagko-contribute na tayo, nagko-contribute na tayo sa society, and nagiging lead by example na tayo into the next generation. Okay, so last stage na po tayo, Chirper learners. So, which is, ito na po yung maturity. It begins from 65 years old hanggang sa mamatay na ang isang tao. So, ang basic conflict dito na nangyayari is the ego, integrity versus despair. Sabi dito, it is the stage when older adults look back on their lives and what they've accomplished. So, meaning to say, reflection mo na ito at this age, kumbaga, nire-review mo na yung buhay mo dito sa mundo. Nire-review mo na kung ano nga ba yung nagawa mo, naging mabuti ka bang citizen, naging mabuti ka bang parents, meron ka bang mga na-achieve na nagsasatisfy sa'yo, and doon nagkakaroon ng ego integrity, na kung saan is when people during this stage of their lives feel that like they have lead a good life and can die knowing and what they feel need to do. Teka, parang magulo. Sinasabi dito, nagkakaroon ng ego integrity kapag ang isang individual is nire-review niya ang buhay niya, na nakapakipakinabang siya, na ginawa niya yung best niya, nagawa niya yung dapat niyang gawin, na-provide niya yung needs ng kanyang mga anak, kumbaga reflection niya yun sa buhay niya. At nagkakaroon, sabi nga nabasa ko na, nagkakaroon ang isang tao ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan kapag handa na siya, or kapag according to his reflection of his life, kung nireview niya ang buhay niya, na kumbaga, nagawa ko na yung purpose ko dito sa mundo. I am ready para harapin ang kamatayan. So, may mga scenario kasi na, so dito naman papasok yung despair. Kumbaga, natatakot ka, may mga regret ka sa buhay mo dahil may mga bagay kang hindi nagawa, hindi mo na-achieve, and yun na yung sinasabi, yung despair na sinasabi ko, na kapag hindi, dumating ka na sa edad mo na ito, 65 years old, hanggang sa pataas, pero when you review your life, parang, ang dami mong mga hindi ginawa, na dapat ginawa mo noon. Halimbawa, yung pamilya mo, yung mga anak mo, nagkakagulo pa rin hanggang ngayon, hindi sila maging mapagbigay sa bawat isa, hindi sila nagtutulungan. So, kapag nire-review mo yun, or dahil nakikita mo pa yun, kumbaga nagkakaroon ka ng despair na, bakit hindi ko nagawa yung part ng pagiging mabuting magulang noon, which is, yung nasa sa stage 7. So, dahil doon, kapag feel mo is, hindi mo, parang, ang dami mong back subject, yun ang sabi ni sir, kapag ang dami mong back subject, na, syempre, at the age of 65, deteriorated na ang ating katawan, kumukulang na rin ang ating oras dahil nga syempre humihina na tayo. So, in this stage, the maturity, so, kumbaga dito na nagkakaroon ng wisdom. Yun ang sinasabi ko, na kapag according to your reflection na naging maayos ka, nagkakaroon ka ng ego integrity, proud ka na na-achieve mo yung mga bagay-bagay. At pero kapag hindi mo naman, ang dami mong lackings na dapat sana pinaghandaan, or ginawa mo pa siya noon pa, habang may mga panahon ka pa. So, yung regret, doon na nagkakaroon ng despair ang isang tao. So, that's it. Those are the 8 stages of psychosocial development by Erik Erickson. So, I hope that you have learned from me, and I am looking forward to learn from you as well. So, thank you so much. Thank you so much, Sir Ali Carl, for giving this opportunity to tackle these 8 stages. It's really interesting, and talagang makakatulong siya sa akin kasi kumbaga nasa stage 2 na po ako so since I have a baby, so kumbaga malalaman ko yung kumbaga
kumbaga parang evolution or development ng isang bata. Kumbaga, magagayt ako ng Erikson theory. So, thank you so much, Alikar, and thank you so much, and God bless.